Nahuli sa job interview ang dalaga dahil tinulungan niya ang nawawalang matandang ulyanin. Pero wala siyang kaalam-alam na ang matanda pala ay ang may-ari ng kumpanyang ina-applyan niya. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang ang panibagong oportunidad. Alas 11 na ng gabi. Ito ang bumungad kay Rachel sa muling pagtingin niya sa orasan. Ginawa na niya ang lahat pero hindi siya dapat dapuan ng antok. Wala naman siyang problema o dinadamdam na maaaring maging dahilan kung bakit siya nahihirapang matulog. Ang kanyang rason ay kabaliktaran nito. Nag-uumapaw sa saya ang kanyang puso dahil kinabukasan ay magaganap na ang interview sa kanyang kauna-unahang trabaho. Kakagraduate lang ng dalaga sa kanyang kursong BS Accountancy. At ilang buwan din siyang naging tambay. Hindi kasi siya natanggap sa mga trabahong pinasukan niya dahil bukod sa hindi siya nanggaling sa isang kilalang universidad, karamihan sa mga kumpanyang napapasukan niya ay hinahanapan siya ng experience. Matindi ang paghahangad ni Rachel na magkatrabaho na dahil alam niyang tumatanda na ang kanyang mga magulang at gusto na niyang pagpahingahin sa pagtatrabaho ang mga ito. Tiwala siyang matatanggap sa trabahong papasukan niya dahil nagbibigay ito ng oportunidad sa mga baguhang kagaya niya. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Anong oras na? Bulalas ni Aling Teresita. Ang ina ni Rachel na bigla na lang lumitaw sa may pinto. Hindi po, kasi naantok pa eh. Abay, maaga ka bukas. Mahihirapan ka sa interview mo kapag puyat ka. Uminom ka kasi ng gatas o kumain ka ng ubas para antukin ka. Nagawa ko na po yun kanina pang alas 7 bago ako pumunta sa kwarto. Dala lang po siguro to ng sobrang pagkasabik. Sabi ko naman sa'yo anak, ang puso mo, ikalma mo. Baka mamaya, hindi ka na naman matanggap eh. Masasaktan ka ulit pag nangyari yon. Sa bagay, tama ho kayo. Matulog ka na ha, babalik na ako sa higaan. Tumango na lang si Rachel sa huling sinabi ng ina. Kinuha niyang cellphone at nanood ng mga pampaantok na video. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito tumalab. Alas 4 na nang makatulog ang dalaga at pagsapit ng alas 5 ay hindi na niya alintana ang ilang beses na pagtunog ng alarm clock. Nagising na lang siya sa malakas na palahaw ng kanyang ina at tirik na ang araw nang siya ay nagmulat ng mata. Yan ang habang sinasabi ko, alas 7 na anak. Hala, alas 8 po ang interview at babiyahe pa ako. Hindi na inintindi ni Rachel ang sagot ng kanyang ina at agad siyang tumalon mula sa pagkakahiga. Dumiretso na siya sa banyo at kahit inaantok pa ay nagmamadaling gumayak. Muntik na nga niyang hindi maibutones ang suot niyang polo dahil sa pagmamadali. Hindi ka nakakain ng almusal? Wala na hong oras para dyan. Mahuhuli na ako. Humalik muna sa ina si Rachel bago kumaripas ng takbo. Mabuti na lang at pagdating niya sa labas, may nakatigil na jeepney sa harapan niya kaya agad siyang nakasakay. Hindi agad umandar ang sasakyan dahil naghihintay pa ng isang pasahero ang driver. Napabuntong hininga na lang si Rachel at napakamot sa kanyang ulo dahil sa pagkayamot. Bayaran ko na po ang kulang, Manong. Umalis na po tayo. Aba, nagmamadali ka yata ah. May job interview po kasi. 50 na lang, iha. May 3 pa kasing kulang. Wala pong problema. Pakisuyo na rin po na makikibili sa pagpapaandar.
Nakita ni Rachel na pailing-iling lang ang driver at sinimulan na nito ang pagmamaneho. Habang nasa biyahe, pumikit si Rachel at nagpractice sa kanyang isip ng mga posibleng isagot sa interview. Sa totoo lang, ay matagal na niya itong saulado dahil sa dami ng kanyang napasukang trabaho, pero sa tuwing babalik siya sa simula, ito ay kanyang nalilimutan. Mga ilang minuto lang ang lumipas at nakarating na siya sa kumpanyang kanyang papasukan. 15 minuto na lang bago ang interview at kailangan pa niyang maglakad papunta sa mismong opisina. Halos mapigtal na ang kanyang takong sa pagmamadali dahil pakiramdam niya ay hinahabol niya ang oras. Apo, ikaw ang apo ko. Hindi ba? Si Cheryl, miss na kita, apo. Kapag minamalas ka nga naman. Yan ang naibulaslas ni Rachel sa kanyang isip nang biglang humarang sa kanyang paglalakad ang isang matanda. Madungis ito at walang tsinelas, kaya nahalata niya na ito ay taong lansangan. Bukod pa roon, mukhang wala sa katinuan ng babae dahil kung ano-anong sinasabi. Nakakaramdam siya ng pagkairita pero sinikap niyang pakalmahin ang sarili. Pasensya na po. Si Rachel po ako, hindi po si Cheryl ang pangalan ko. Hindi po akong inyong apo. Hindi, ikaw ang apo ko. Ikaw si Cheryl. Napatingin si Rachel sa rilong pambisig at nakita niyang 10 minuto na lang ang kanyang hahabulin. Naisip niyang wag na lang pagtuunan ng pansin ng matanda at ipagpatuloy ang kanyang paglalakad. Sinimulan na niya ang paghakbang at parang may kung anong humilas sa kanyang binti nang marinig ang paghikbi ng matanda sa likuran. Nang humarap siya rito ay nakita niyang nakaupo ito sa semento at umiiyak. Tumimot sa kanyang isip ang isang senaryo na kung saan ang kanyang ina ang nasa ganoong sitwasyon. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib at mas nangunang awa sa kanyang puso. Lumapit siya sa matanda at kahit na masyadong pitis ang suot na palda at nagsikap siyang umupo sa harap nito para makipag-usap. Lola, okay lang po ba kayo? Wala nang nagmamahal sa akin. Iniwan na ako ni Cheryl. Hindi na niya ako mahal. Base sa pagpapaulit-ulit ng matanda sa pangalang iyon ay nahimigan ni Rachel na may dinadamdam itong sama ng loob sa babaeng iyon. Nawala na sa isip ng dalaga ang kanyang pangunahing agenda dahil parang hindi niya kayang iwan ng matanda. Baka kasi mamaya ay bigla itong tumawid sa kalsada at masagasaan. Marami pa naman ang driver na walang pakialam. Konsensya niyang makakalaban niya kapag nangyari iyon dahil siya ang huling nakasama nito. Tayo ka na dyan. Inalalayan ni Rachel ang babae para makatayo at mukhang komportable naman ito kaya agad itong kumapit sa kanyang braso. Sa pakiwari niya ay nasa edad 60 na ang matanda dahil sobrang kulubot na ang balat nito. Pinaupo niya munang matanda sa isang pahabang upuan na malapit lang din sa kinaroroonan nila. Kumuha siya ng panyo at pinunasan ng luha ng matanda. Natatandaan niyo po ba kung saan kayo nakatira? Agad na umiling ang matanda at sa pagkakataong iyon ay hindi maintindihan ni Rachel kung anong mabuting gawin dito. Bigla namang bumalik sa kanyang isip ang importanteng agenda na sinadya na noong araw na iyon. Tumingin siya sa kanyang relo at nakita niyang nakaturo na ito sa ganap na 8:08 ng umaga. Ibig sabihin, nagsisimula na ang interview. Nagdadalawang isip siya kung tatayo ba o mananatili sa tabi ng matanda, pero pag nakikita niya ito ay parang dito siya mas kailangan. Hanggang sa bigla na lang itong tumayo at dire-diretsyong naglakad. Halos matapilok na siya sa paghabol dito. Saan po kayo pupunta? May taho. Bibili lang ako ng taho.
Paborito mo yun, di ba? La, hindi po tayong pwede pumunta doon. Sa kabilang kalsada pa po yun. Hindi nakinig ang matanda. Ito ay nagmistulang bata na hindi papaawat sa gusto niyang gawin. Kamot ulong hinabol ito ni Rachel at hindi na siya makahakbang ng maayos dahil sumasakit na ang kanyang paa. Gaya ng ikinatatakot niyang mangyari, dumiretso ito sa kalsada kung saan sunod-sunod ang dumadaang sasakyan. Napilitan siyang hubarin ng suot na heels upang mahabol niya ng maayos ang matanda. Nagkaingay ang kalye dahil sa pagbusina ng mga sasakyan. Dire-diretso kasi ang matanda at tila wala itong pakialam sa nakakaambang panganib sa kanya. Si Rachel naman tila hindi alintana ang formal na suot. Napilitan itong sumabak sa isang habulan habang may mga rumaragasang sasakyan. Hanggang sa bigla na lang natumba ang matanda sa gilid ng kalye at nagmadali si Rachel na puntahan ito. Tinulungan niya itong makatayo pero ibinigit nito ang kanyang katawan. Pagod na ako. La, tayo na po. Delikado po rito, masasagasaan kayo. Kahit anong pilit ni Rachel ay nagmatigas pa rin ang matanda. Hindi naman siya makaalis sa tabi nito kahit nahihiya na siya dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao roon. Ikinatatakot niya kasi na sa pag-iwan niya dito ay mabangga ito. Isang nagmamadaling sasakyan ang tumigil sa harapan nila at lumabas doon ng isang babaeng sa tindig pa lang ay mukhang mayaman. Halatang branded ang suot nitong dress at marami ding alahas ng babae. Dali-dali itong pumunta sa kinaroroonan ni Rachel at tumigil sa tabi nila. Ma'am, I've been searching you everywhere pero hindi kita makita. What are you doing here? Napakurap si Rachel. Inapala ng babaeng ito ang matanda. Hindi niya iyon inaasahan. Dahil akala niya ay isa lang itong matanda na palaboy-laboy sa kalsada at nangangailangan ng tulong. Napansin niyang pag-aalala sa mukha ng babae. Mababakas din ang pagkabahala sa tono ng pananalita nito. Naparunok naman siya nang biglang tumingin sa kanya ang babae. And you? May pagtataka nitong tanong na tila ba tinitingnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nakasalubong ko po siya kanina habang naglalakad ako. Napagkamalan niya akong si Cheryl, yung apo niya. Hindi ko na po siya iniwanan kasi naawa po ko hanggang sa eto. Nagtatakbo siya dito sa kalsada kasi bibili niya raw po yung paboritong taho ni Cheryl. Oh, may Alzheimer si Mom at tumakas siya sa mental hospital. I'm sorry if she caused you any inconvenience. Ayos lang po. Kung nanay ko po yung nasa sitwasyon niya, gusto ko rin po na may tumulong sa kanya. Ang bait mo naman. Anyway, anong pangalan mo? Rachel po. That's a nice name. Thank you sa pagtulong kay Mama ha. Would you accept a treat for me? Sopistikadang sabi nito. Napahiya si Rachel dahil hindi siya sanay tumanggap ng tulong sa mga mayayamang katulad niya. Hindi na po. Wala naman po akong hinihinging kapalit sa pagtulong kay Lola. Sapat na po sa akin yung nakita niyo po siya na okay po dito. Sobrang delikado ho kasi. Thank you again, my dear. Good luck sa interview mo, ha? Salamat po. O sige, mauna na kami. Ibalik ko na si Mom sa mental hospital. Inalalayan na ng babae ang matanda para makasakay ito sa kotse at tinulungan naman ito ng ilang kasama niyang bodyguard. Nang makaalis ang mga ito ay bumuntong hininga si Rachel saka tumawid ng kalsada para bumalik sa opisina kung saan magaganap ang interview. Nag-uumapaw ang kaba sa kanyang puso at nagbabakasakali na makaabot pa siya. Pagdating niya doon ay nakasalubong niya ang mga babaeng may dalang envelope na mukhang kasabay niya sa pag-a-apply. Naisipan niyang magtanong sa isa sa kanila. Ongoing pa rin po bang interview? Ay, kakatapos lang.
Aplikante ka ba? Oo eh. Nahuli kasi ako, may tinulungan akong matanda sa daan kanina. Nako, hindi ka na umabot. Hindi na raw tumatanggap ng mga late kasi may lakad pa yung interviewer. Nang marinig iyon ni Rachel, ay parang tumigil ang kanyang mundo. Hindi na siya maalis sa kanyang kinatatayuan at unti-unting pumatak ang luha sa kanyang mata. Laglag ang balikat na umuwi si Rachel at pagdating sa kanilang bahay ay naabutan niyang kanyang ina na balisa at naglalagay ng mga damit sa bag. Ma, anong ginagawa mo? Paalis ka? Anak, ang papa mo na aksidente sa trabaho niya. Dinala sa ospital ngayon. Sumama ka sa akin anak sa ospital ha? Ma, kumusta po si papa? Malala po ba ang aksidente? Anak, kritikal ang kondisyon ng ama mo ngayon. Mukhang kailangan putulin ang paa niya. Ano? Hindi na nagsalita ang kanyang ina at tinulungan na lang niya itong magbitbit ng mga gamit palabas ng bahay. Pagdating niya sa ospital, bumungad kay Rachel ang walang malay na ama na nakahiga sa puting kama at may mga nakakabit na aparatos sa katawan. Nawala ng balanse ang iyong ama habang nasa ikalawang palapag ng ginagawa nilang building. Nahulog sa ibaba. Mabuti nga tumama ang ulo niya sa may mga sako kaya hindi siya napuruhan. Hindi siya mabubuhay kung nagkataon. Yun nga lang, baka hindi na siya makalakad. Matindi ang pinsala sa kanyang buto at binti. Pumatak ang luha ni Rachel sa sinabing iyon ng kanyang ina. Naawa siya sa kanyang ama na si Mang Robert dahil napakasipag nito. Napagtapos siya nito ng pag-aaral dahil sa pagtatrabaho nito sa mga construction. Tuwing gabi ay rumarakit pa ito sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga balot at anumang pagkaing patok tuwing gabi. Ito lang ang pinaka-inaasahan nila dahil mahina ang kita ni Aling Teresita sa pagtitinda ng gulay. Dadalawa lang naman silang magkapatid, pero malaki ang kanilang gastos dahil nangungupahan lang sila ng bahay. Lahat ay kanilang binabayaran pati tubig. Isa pa ang kanyang bunsong kapatid na si Roderick ay sa Maynila pa nag-aaral at kailangan itong mapadalhan ng pera buwan-buwan para sa inuupahang boarding house at mga gastusin sa pag-aaral. Engineering ang course nito kaya medyo masakit sa bulsa. Mabuti na nga lang at kahit papaano ay nagkaroon ito ng scholarship kaya medyo mahaba o mababang binabayad sa tuition fee. Wala nang nagawa si Rachel kundi yakapin ang ina habang umiiyak. Sasagutin naman ng amo niyang hospital bills kaya may insurance na rin naman ang tatay mo. Mabuti na lang po at ganoon. Kaso baka hindi na siya makapagtrabaho. Maiba lang ako anak. Kumusta ang job interview mo? Sa pagkakataong iyon ay natahimik si Rachel. Hindi niya alam ang isasagot. Tahimik lang ang kanyang ina pero ramdam niya na naiinip na ito sa hindi niya pagkakaroon ng trabaho. Isa pa, wala na itong ibang aasahan kundi siya kapag si Mang Robert ay hindi na nakakalakad. Pag-uway ngumiti pa siya para ipakita sa kanyang ina na may natitira pa silang pag-asa. Ayaw niyang panghinaan ng loob. Ma, hindi po ako nakaabot sa interview eh. Nahuli po ako ng dating dahil may tinulungan akong matanda sa daan. Pero wag po kayong mag-alala. Marami pa po akong a-applyan. Baka ako sa susunod na araw ay tawagan ulit ako. Sige anak, sana makahanap ka na ng trabaho. Mukhang dalawa na lang tayong magtutulungan. Maniwala lang po tayo sa Diyos, ma. Makakaraos din tayo dito. Nakita niya na kahit papaano ay umaliwalas ang muka ng kanyang ina sa kanyang winika.
Gaya ng inaasahan, pinutol nga ang paa ni Mang Robert at hindi na ito makapagtrabaho. Wala nang makakatuwang ang kanyang ina. Mukhang wala na siyang pamimilian kundi ang mag-apply sa mga trabahong malayo sa tinapos niya. Isa nga sa pinag-applyan niya ay ang pagiging waitress sa isang restaurant at mabilis naman siyang natanggap dito. Habang nagsiserve siya ng pagkain ay nakita niyang kanyang mga tiyahin na kapatid ng kanyang ina. Rachel, akala ko ba graduate ka ng accountancy? Anong ginagawa mo rito? Dapat nasa opisina ka. Ganun po talaga, tita. Medyo mailap pang pagkakataon. Aba, yung pinsan mo, hindi ba kaklase mo yun ng high school? Manager na sa isang bangko. Parehas kayo ng course nun. Ganun po ba? Maganda para sa kanya. Oo, malaki na sahod noon. Next week nga, bibili na siya ng kotse. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Parang may anong tumusok sa dibdib ni Rachel sa tinurang iyo ng tiyahin. Isama pa ang mga nakamulagat nitong mata sa ibaba ng napakanipis na kilay. Parang hinuhusgahan ito ang kanyang pagkatao dahil lang sa kanyang napasukang trabaho. Gayunpaman, pinilit niyang ipakita sa babae na hindi siya apektado. Okay naman po ako sa ganito, tita. Hindi naman po kasi ako nagmamadali. Hindi ba? Na-ospital ang tatay mo. Eh di ikaw lang inaasahan ng ina mo. Ganun na nga po. Ang hirap naman ang buhay niyo. Tita, sige na po. Nasa trabaho na ako. Tumango lang ang tiyahin sa kanya at sinuklaan niya ito ng pagngiti bilang pagrespeto. Pagtalikod niya ng akbang-hakbang na siya ay saglit siyang natigilan dahil sa mga salitang binitawan ng kanyang tiyahin sa mga kasama nito. Diyos ko, kaawa-awa ang naging buhay ni Teresita. Hindi kasi marunong pumili ng tamang lalaki. Nung bago niyang makilala si Robert, may nanligaw diyang doktor. Aba, ewan ko ba naman. At ginto na sana naging bato pa. Binasted kasi ayaw to ng sobrang mayaman. Kapag talaga hindi marunong pumili ng taong may pera, mahirap ang magiging buhay. Tingnan mo ngayon. Anong nangyari sa kanila? Walang naipundar. Ang tagal lang nagsasama ng mag-asawang yun ay nangungupahan pa rin. Si Robert kasi hindi nakatapos. Construction lang ang alam na trabaho. Tapos itong panganay niya, hindi rin naman yata matalino, kaya kahit nakatapos, hindi matanggap sa magandang trabaho. Siya na nga lang ang pag-asa. Bumagsak ang luha ni Rachel sa mga napakinggan niya. Kahit papaano ay alam niyang pinupunto ang sinasabi ng mga ito pero wala na silang magagawa sa buhay na nakasadlakan nila. Ang lahat ng iyon ay siyang magpapasan dahil siya ang unang nakatapos sa pamilya. Pero mukhang pinagkakaitan din siya ng pagkakataon. Samantala, kinagabihan nang makauwi siya sa bahay ay mas lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Nakita niyang senaryong nag-aaway ang kanyang mga magulang dahil ayaw kumain ng kanyang ama. Nagkalat ang mga kanin sa sahig. Robert naman, huwag kang mag-aksaya ng pagkain ng mahal ng bigas. Nagpapakahirap magtrabaho ang anak mo. Ayokong kumain. Wala akong gana. Hindi pwedeng hindi ka kakain. Iinom ka ng gamot. Paano tatalabang gamot sa'yo kung walang laman ng tiyan mo kahit kaunti kumain ka? Ayoko. Kapag ako napagod mag-alaga sa'yo, iiwan ka namin ng anak mo. Huwag ka namang maging pabigat. Huminga na lang ng malalim si Rachel sa naabutan sa mga ito. Naiintindihan niyang nararamdaman ng kanyang ama. Mukha kasing na-depress ito sa nangyari sa kanya. Putol na ang paa at wala nang magagawa pa. Pumasok na lang siya ng kwarto at pabagsak na inihiga ang katawan sa kama kahit hindi pa nakakapagpalit ng damit. Nag-uunahang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Sa buong maghapon na pagtatrabaho niya sa restaurant ay iba't ibang tao ang kanyang nakakaharap.
Bukod sa mapanghusga niyang tiyahin, nakita niya rin ang ilan niyang kabatch niya na mukhang masaya na sa buhay nila. May maganda ng trabaho at hindi masyadong nag-aalala. Nanliliit siya sa kanyang sarili. Hindi niya maintindihan kung ano pa bang mali o kulang sa kanya dahil ginawa naman niyang lahat pero pinagkakaitan pa rin siya ng mga oportunidad. Anak, papasukin mo ako sa kwarto. Agad niyang pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Pagkarinig sa boses ng ina at namimigat ang katawan at tinmungo niyang pinto at ito'y pinagbuksan. Base sa itsura ni Aling Teresita ay mukhang may mas malala pa itong problema maliban sa konsumisyon kay Mang Robert na ayaw kumain. Bakit po ma? May problema po ba? Anak, kailan ba ang sahod mo? Naku ma, sa kinsenas pa. Na-budget ko na nga yun eh. Kasi bukod sa bibili ng maintenance ni Papa, magpapadala pa kay Roderick ng pera. 2 buwan na kasi tayong hindi nakakabayad ng renta. Kanina, pumunta na yung landlady at naniningil na. Hindi na raw tayo pagbibigyan ngayong buwan kasi napagbigyan na tayo nung nakaraan. Hindi naman kasi sasapat ang aking kita. Sinubukan kong umutang ng pera sa aking mga kakilala. Kaso wala ring maipahiram kasi gipit din naman sila eh. Di ka ba pwedeng bumali muna? Naku, pasensya na po ma. Kakabali ko lang po kasi nung nakaraan eh. Kasi nagbayad tayo ng tubig at kuryente. Diyos ko, paano na to? Mapapalayas tayo. Huwag ka pong mag-alala ma. Gagawan ko po ng paraan. Isa lang ang naiisip ni Rachel ng mga panahong iyon. Uutang muna siya kay Ami, ang kanyang best friend na kaklase din niya noong college. Pinuntahan niya ito sa kanyang bahay at sinabi ang kanyang problema. Naku, wala akong maipapautang sa iyo Rachel. Nag-aasikaso kasi ako ng mga requirement para sa pag-a-abroad. Mag-a-abroad ka? Oo, kung mananatili ako rito sa Pilipinas ay walang mangyayari sa akin dahil mababa lang ang aking kinikita. Oo nga eh, naiintindihan ko na. Magastos nga ang pag-aasikaso ng mga requirements. Sa pagkuha pa lang ng visa, napakasakit na sa bulsa. Gusto man kitang pautangin kaso kailangan ko rin yung pera. Sige bes, okay lang. Walang problema. Dahil hindi siya mapautang ni Ami, wala na siyang ibang malalapitan pa. Umuwi na lang siya sa bahay na walang napala. Pagdating niya, ay nagulat siya dahil nag-iimpake ng gamit ang kanyang ina. Ma, bakit ka nag-iimpake ng gamit? Pinapalayas na tayo ng landlady. Ano? Saan tayo pupunta? Makikitira muna tayo pansamantala sa Tita Lourdes mo. Ang Tita Lourdes na sinasabi ng kanyang ina ay ang tiyahin na nakita niya sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Ito lang kasi ang kapatid ng kanyang ina na malaki ang bahay dahil seaman ang asawa nito. Ayaw niya sanang mapunta dito dahil matapobre ang ugali nito at palapintas sa kapwa. Gayunpaman, hindi siya pwedeng umayaw dahil baka sa kalsada sila tumira. Mahihirapan ang kanyang ama na hindi nakakalakad. Dito na lang muna kayong mag-anak sa bodega. Bawasan na lang natin ang mga gamit dyan para magkasya kayo. Walang ibang kwarto akong mapapahiram sa loob ng bahay. Tita, hindi ba meron kayong 2 nakabukod na kwarto para sa mga bisita? Baka naman pwedeng doon na lang kami. Isa sa mga yun, mukha kasing alanganin dito. Abay, pasalamat nga kayo at pinatuloy ko kayo dito ng walang bayad. Mag-iinarte ka pa, kesa naman matulog kayo sa kalsada. Pansamantala lang naman po, tita. Mag-iipon lang po ako para makapangupahan ng bagong bahay na matitirahan. At isasama ko na rin pong bayaran yung pagpapatira nyo sa amin dito. Hindi nga pwede sa loob. Yang mga itsura nyo hindi bagay doon. Palagi pa naman may dumadating na bisita ang anak ko.
Wala na silang nagawa kundi doon manirahan sa bodega. Pinagtulungan nilang nila ito ng kanyang ina na linisan at gawing komportable para sa kanilang tatlo. Napakaliit lang nito at 2 tao lang ang kayang ikupa pero pinilit nilang magkasya silang tatlo. Kinagabihan hindi sila makatulog dahil umuulan ng malakas. Ang dami na palang butas ng bubong nito. Daming tumutulo. Nay, basa na yung wheelchair ni tatay. Malakas kasi ang tulo ng ulan sa pinaglalagyan nun. Diyos ko anak, paabot nga ng planggana. Ito po ma. Diyos ko, ano na bang nangyayari sa buhay natin? May natitirahan nga tayo, ganito naman. Ma, huwag po kayong mag-alala. Sisikapin ko po na makaupa na tayo ng bagong bahay. Tiis-tiis lang po muna. Salamat anak ha. Nakakatuwang makita kita na ganito. Siyempre ma, sino pa bang magtutulungan kundi tayo lang? Pagkasabi noon ay niyakap siya ng kanyang ina. Pinalipas na lang nila ang buong magdamag habang basa ng ulan. Kinabukasan ay sinabi ni Rachel sa kanyang tiyahin ang nangyari at nakaramdam naman ito ng konsensya dahil pinalipat sila nito sa kwartong para sa mga bisita. Gayunpaman ang lahat ng iyon ay may kondisyon. Kailangan sila ang gagawa ng lahat ng mga gawaing bahay at aambag sila sa mga gastusin sa bahay lalo na sa kuryente. Tiniis nila ang ganoon kaysa naman wala silang matirahan. Anak, pakiabot nga sa akin ng patatas. Ilalahok ko sa nilaga. Ba, nakapagluto na kayo ng kaldereta at pansita. Ang dami naman yata ng lulutuin natin. Dadating kasi si Christian. Gusto ng kanyang ina ay lutuin lahat ng paborito niyang pagkain. Iba po talaga pag may kaya, no? Oo. Ganun talaga. Maiba lang ako. Si Roderick ba? Hindi pa rin nagme-message sa'yo? Hindi pa rin po eh. Ano na kaya nangyayari sa batang yun? Paano siya mapapadala ng pera kung walang paramdam? 2 linggo na kasing walang anumang message galing sa kanya. Masipag naman mag-update ang binata pero sa pagkakataong iyon ay wala man lang marinig na kahit ano dito. Hindi pa nga nito alam na wala na silang bahay at nakikitira na lang sila kay Aling Lourdes. Isang araw bigla na lang itong nag-message at nagsabing uuwi na. Sinabi naman ni Rachel ang address ng bago nilang tirahan. At pagdating nito doon ay nagulat ang mag-ina dahil may kasama ang binata. Anak, ano bang nangyari sa'yo? At wala ka man lang paramdam? Pasensya na po ma. Nagka-problema po kasi ako kaya hindi ako nakakapag-message sa kaniya po sa inyo. Bakit naman? Sino ba yung kasama mo? Singit ni Rachel sa pag-uusap ng mag-ina. May nakukutuban kasi siyang hindi maganda sa kasama ng kapatid niya. Si Samantha po. Girlfriend ko. Tiningnang mabuti ni Rachel ang babae at doon niya napansin na parang may kalakihan ng tiyan nito. Ibubuka na sana niyang bibig para magsalita pero mukhang naramdaman ni Roderick ang kanyang pagtataka kaya nauna na itong umimik. Inay, ate, sana mapatawad niyo po ako sa sasabihin ko. Naiiyak na sambit ni Roderick. Halata sa boses nito ang mabigat na emosyon. Ano yun? Sabihin mo na agad. Halata sa tugon ni Aling Teresita na hindi makapaghintay sa sasabihin ng anak. Titigil na po ako sa pag-aaral. Kasi nabuntis ko si Teresita. Magtatrabaho na po ako para suportahan ng mag-ina. Napahawak sa sentido si Rachel. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin sa kapatid.
Parang nabuhusan siya ng lakas sa nalaman. Ang kaisa-isang pag-asa ng kanilang pamilya ay parang nawala dahil sa binalita nito. Nanghihina siya kaya napaupo na lang siya sa silyang malapit sa kinaroroonan nila. Walang matutuluyan ng dalawa, kaya sinama nila ito sa kwarto. Pinilit nilang pagkasyahin sa espasyo ng higaan ang 5 tao. Tulog na sina Mang Robert, Aling Teresita at Samantha. Tanging ang magkapatid na Rachel at Roderick na lang ang gising. Hindi kasi makatulog ang dalaga dahil sa pag-isip. Ang binata naman ay abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Saan ka magtatrabaho kung sakali? Malamig na sambit ni Rachel sa kapatid habang nakahiga ng patagilid sa kama. Si Roderick naman ay nakaupo sa silyang malapit sa kinaroroonan niya. Nag-apply na po ako sa call center, ate, pero hindi pa tinatawagan. Kanina habang papunta ako rito, nakasalubong ko ang dating boss ni Papa sa construction. Nagtanong po ako kung naghahanap pa sila ng tao. Nagkataon naman na bakante pa rin yung trabahong naiwan ni Papa. Kaya nagsabi ako sa kanya na kunin niya akong tao. Pumayag naman siya. Bahagyang napapikit si Rachel sa tinurang iyon ng kapatid. Dismayado siya dahil ito lang ang nakapasok sa magandang universidad sa kanilang magkapatid. Ginastusan talaga nila ito ng malaki para lang doon tapos mauuwi lang sa pagtatrabaho sa construction. Agad siyang bumangon at hinarap ang kapatid. Marunong ka ba sa ganong klaseng trabaho? Ate, wala na akong choice eh. Ilang buwan na lang manganganak na si Samantha. Kailangan kong simulan ng pag-iipon. Alam ba ng mga magulang niya na nabuntis mo tong si Samantha? Wala siyang magulang, ate. Ako lang talaga magsusuporta sa kanya. Napapikit naman si Rachel at sa pagkakataong iyon ay sinabayan niya ito ng malalim na buntong hininga. Hindi talaga siya makapaniwala sa mga nangyayari dito. Gusto niya sanang pagsalitaan ito ng mga masasakit na salita pero kilala niya si Roderick. Masyado itong sensitive at baka magdamdam ito ng sobra. Kaya mo ba ang trabaho sa construction? Wala ka pang experience sa ganoong kabigat na trabaho. Tingnan mo si tatay. Ilang taon na siyang ganoon sa trabaho pero naaksidente pa rin siya. Tandaan mo na maaaring maging buwis buhay yung pinapasok mo, ha? Kakayanin ko po, ate, para sa mag-ina ko. Bunso, pasensya ka na, ha? At hindi ka matutulungan ni ate. Kailangan mong magpakatatag. Mahirap ang maging tatay nang hindi pa handa. Gawin mong lahat para mapaginhawa ang buhay mo at buhay ng iyong mag-ina. Kapag nanganak na si Samantha, huwag niyo munang sundan. Bumalik ka sa pag-aaral. Pumatak na ang luha ni Rachel habang nagsasalita. Bumabalik kasi sa kanyang gunita ang pang-aalipusta ng tiyahin niya sa kanilang mga magulang. Palagi na lang itong bukang bibig na kaya naghihirap ang kanilang buhay ay dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang ama. Ayaw niyang matulad doon ang kapatid. Kung nagkataon, hindi lang ito ang apektado. Makikita mismo ng anak niya ang panghusga ng mga tao. Mahirap ang buhay ng hindi graduate. Pero graduate ka rin, ate, hindi ba? Bahagyang napangiti si Rachel sa sinabing iyon ng kapatid. May sundot kasi iyon sa kanyang dibdib. Oo nga't graduate siya pero wala pa rin siyang nararating. Nagkukumahog pa rin siya sa pag-unlad pero ang mahalaga wala pa siyang sariling pamilya. Siya lang ang magbibitbit ng lahat ng kahihiyan. Walang anak na mapapahiya dahil sa akin. Ikaw meron. Kung ano mang sabihin ng ibang tao sa'yo, apektado ang anak mo, maniwala ka. Sa bagay, ate, tama ka. Mag-iipon muna siguro ako, tapos saka ako babalik sa pag-aaral. Basta makita lang kitang matatag at kinakaya mo ang lahat, masaya na ako.
Napangiti si Roderick sa tinurang iyon ni Rachel. Sapat na ang mga katagang iyon para mapalakas ang loob nito. Kahit gaano pa kadismayado ang dalaga, alam niyang sa kanya pa rin huhugot ng lakas ang kapatid. Kinabukasan nagtulong-tulong ang mag-anak na magluto sa kusina ni Aling Teresita. Darating daw kasi doon ang bunsong anak nito na si Jordan kasamang mga kaeskwela at may kaunting salo-salo ang mga ito. Oh, huwag kayong magpakalat-kalat dyan maraming bisita mamaya. Matabang na tugon ni Aling Lourdes habang nakatingin kay Mang Robert na kahit naka-wheelchair ay tumutulong sa paghihiwa ng mga gulay. Opo ate, ako nang bahala sa kanila. Pinatutulong ko lang sila para mabilis matapos. Tugon ni Aling Teresita habang naghihiwa ng patatas. Yang salad na ginagawa mo, Rachel, masarap ba yan? Parang kulang sa gatas. Lalagyan ko po kasi ng cream para mas malasa. Nakangiting tugon ni Rachel na kahit pinunana ng kanyang ginagawa ay nakangiti pa rin. Siguraduhin mo lang May kayang mga kaklase ni Jordan kaya maaarte ang mga yan sa pagkain. Dapat masarap pang luto. O siya, wala na masyadong imik. Magpapamanicure pa ako. Paghangos na umalis ang ginang at maaga pa lang ay parang init na ang ulo nito. Pinapasahod ba kayo ni Tita Lourdes? Kung makapagdemand, kala mo ko sino. Naiiritang sambit ni Roderick. Basag ang tinig nito. Walang sahod yan. Ang mahalaga pinapatira tayo ni Tita. Parang yun ang bayad niya. Sa pakikisama na lang din. Mabuting at pumayag siyang dito kami tumira sa loob ng bahay niya. Noong una sa bodegang sira-sira kami pinatira. Mas mabuti na yung ganito. Hindi mababasa kapag umuulan. Kahit pa, parang hindi naman yata tama na porkit pinatira niya tayo dito ay parang nagpapasweldo siya kung makaasta. Dapat yung paggawa natin ng mga gawaing bahay, lalo na yung pagluluto ay kusang loob na lang yun. Yun bang ginagawa natin kasi may utang na loob tayo sa kanya? Ay nako, matuto ka na sa kalakalan ng buhay. May mga tao na talagang ganyan kahit ka mag-anak pa. Wala naman tayong choice kundi humingi ng tulong sa kanya. Kaya ikaw anak, kung ayaw mo makaranas ng ganitong anak mo, magpundar ka. Magsikap ka para sa kanila. Napatingin ng lahat sa sinabing ito ni Aling Teresita. Natahimik sila dahil sapul sa kanilang sitwasyon ang sinabi nito. O siya, bilisan na lang natin dito nang matapos na. Lintayan ni Rachel nang mapansin na nawala ang focus ng mga kasama. Ipinagpatuloy lang nila ang pagluluto hanggang sa dumating na si Jordan at mga kaeskwela niya. Mukhang may kaya sa buhay ang mga ito, sa tindig pa lang nila ay mahahalata na. Dumiretso na ang mga ito sa mesa dahil inalok ni Aling Lourdes na mananghalian muna. Tanghali na kasi ng mga oras na iyon. Si Roderick ang nagsali ng juice sa baso ng mga ito. Nang mapatapat ito sa baso ni Jordan ay pinigilan ito ng binata para kausapin. Oh, Roderick, nakauwi ka na pala dito? Kala ko nag-aaral ka sa Manila. Oo. Nahihiyang tugon ni Roderick. Di ba si Samantha yung buntis na yun? Sino yung kasama mong babae yung nagkita tayo sa Maynila nung nakaraan? Huwag mo sabihin. Alam mo na yun. 3 buwan na siyang buntis. Sayang naman, 2 taon na lang graduate ka ni. Yan ang napapala kapag inuunang init ng katawan bago pag-aaral. Sinabi ni Jordan para marinig ito ng kanyang mga kasama. Sa pagkakataong iyon ay nakaramdam ng hiya si Roderick kaya lumayo na siya sa mga ito. Pumunta na siya sa kusina kung saan naroon ang kanyang mga kasama. Malapit lang ang kusina sa kainan kaya tanaw pa rin yung mga kaklase ni Jordan at ang buong pamilya na nasa kusina. Galing na makakatulong niyo isang pamilya.
Siguro kamag-anak niyo sila. Ano? Hindi namin kaano-anong mga yan. May kayang pamilya ni Mama kaya lahat silang maayos ang buhay. Muntik nang sumugod si Roderick kay Jordan dahil hindi niya matanggap ang mga sinasabi nito. Napigilan lang siya agad ni Rachel at tinapik ang balikat para kumalma pero nagpatuloy pa rin si Jordan sa pamamahiya sa kanila. Yung kausap ko kanina na nagsali ng juice sa baso, sayang yun. Engineering ang course eh. Tingnan mo naman. May mag-ina nang iintindihin, inuna kasing bumuka ka. Siya na nga lang ang pag-asa ng pamilya nila kasi yung ate niya nakagraduate nga, wala namang maayos sa trabaho. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakontrol ni Roderick ang sarili. Hindi na rin ito napigilan ni Rachel. Habang nakakuyom ang kamao ay sumugod ito kay Jordan. Hinigit nito ang kwelyo ng damit ng binata saka sinuntok sa muka. Natumba sa sahig si Jordan at napasinghap dahil sa dugong umagos sa ilong nito. Akmang susuntukin pa ito ni Roderick pero inawat na ito ni Rachel. Napatakbo naman si Aling Lourdes na noon ay nagpapamanicure. Nakakutob kasi ito na nagkakagulo sa kusina. Ano nangyari dito? Diyos ko, ba't mo sinaktan ang anak ko? May pag-aalalang bulalas ni Aling Lourdes nang makita si Jordan na nakalugapi sa sahig habang duguan ang ilong at bibig. Tita, pasensya na po. Hindi po sinasadya ng kapatid ko. Aba, mga wala kayong pakundangan. Pinatira na nga kayo sa bahay ko. Nakukuha niyo pang gumawa ng gulo at sa anak ko pa. Yung anak niyo naman pong nangunguni. Napakayabang. Alam ko sino. Nangangatal na sambit ni Roderick. Mahahalata pa rin na sa tinig nito ang galit. Mawala ko kang ginagawa dyan. Nagkikwentuhan lang kami ng mga kasama ko. Bigla na lang sumugod at sinuntok ako sa muka. Sambit ni Jordan habang pinupunasan ng sugat sa bibig. Ang mabuti pa, kung ganyan lang din kayong magsilayas na kayo. Ayoko ng mga ganyan sa bahay. Tita, pasensya na po. Pinagsasabihan lang po namin si Roderick. Hindi na ito mauulit. Sa pagkakataong iyon ay sumali na rin sa eksena si Aling Teresita at nagmamakaawang lumuhod sa harapan ng ginang. Ate, ako nang bahala kay Roderick. Medyo mainitin lang ang ulo niyan. Pagsasabihan ko na lang siya mamaya. Kung papaalisin mo kami ngayon, wala kaming matitirhan. Mahihirapan si Robert sa kakasama naming buntis. Wala akong pakialam. Basta umalis kayo rito ngayong araw din na to. Hindi ko na kayo matatanggap sa pamamahay ko. Dahil sa insidenteng iyon, wala nang nagawa ang mag-anak kundi ang umalis sa bahay ni Aling Lourdes. Wala na silang mapupuntahan ng mga oras na iyon, kaya pagala-gala lang sila sa kalsada at nagbabasakaling may masusumpungan. Ikaw kasi Roderick eh. Inuuna mo yung init ng ulo mo. Tingnan mo nangyari sa atin ngayon. Pinalayas tayo at wala tayong mapuntahan. Napakayabang naman kasi ng lalaking yun eh. Kala mo kung sino? Hindi naman siya nakakatuwa. Kahit pa, dapat pinagpasensyahan mo na lang kasi nakikitira lang tayo sa kanila. Tanging buntong hininga lang ang naitugon ni Roderick sa sinabi ni Rachel. May isang oras na silang naglalakad pero wala silang masisilungan. Hanggang sa nakita nila ang abandonadong tindahan na hindi na ginagamit. Ilang taon na itong nakatiwangwang dahil patay na ang may-ari. Tingnan nyo to, kasya tayong 5. Kaso baka may kalakihan din to. Bulalas ni Aling Teresita pagkakita sa tindahan. Naman, patay na ang may-ari niyan, baka mamaya multuhin pa tayo. May pag-aalin lang ang tugon ni Roderick. Pwede na yan kung lilinisan natin. Mukha namang maayos pang bubong sa katingding. Sa wakas, nakahanap rin sila ng bahay na masisilungan. Nagkasundo ang mag-anak na lilinisan na lang nila ito.
Gayon pa man nang matutulog na sila ay dumating na ang mga tao. Kamag-anak ito ng dating may-ari ng tindahan at gagamitin sana nila ang pwestong iyon para sa itatayong negosyo. Pinalinis sila ng mga ito at kahit gabi na ay naglalakad sila sa kalsada. Nakita sila sa daan ng kumpare ni Robert na si Mang Isyong. Nakiusap sila sa mga ito na baka pwedeng makitulog sa mga bahay ng mga ito. Gayon pa man masyado na raw masikip kaya hindi sila magkakasya dito. Pinatuloy pa rin naman sila ng lalaki pero tinuro nito bilang tulugan nila ay ang bakanting kural ng baboy. Malinis naman yan kasi kakabenta lang ng mga baboy na inaalagaan namin dyan. Nilinis ni Mrs. Malaki rin yan kaya sigurado kung kakasya kayo dyan. Matabang na sambit ni Mang Isyong. Sige po, okay na po kami dito Mang Isyong. Maraming salamat po. Pasensya na kayo ha. Kakauwi lang kasi ng 2 anak ko kaya masikip talaga sa loob. Saglit lang pala. Ikukuha ko kayo ng mga gamit sa pagtulog. Hintayin niyo ako. Pagkasabi nooy, pahangos na umalis ang lalaki. Ibinaba naman nila ang mga dalang gamit sa kural. Nang bumalik ito ay may dala ng banig, unan at kumot. Pagkaalis nito ay naglatag na sila. Pare-parehas ang ekspresyon ng mukha ng magkakasama. Bukod sa aandap-andap na ang bumbilya ay mabaho rin doon dahil 2 kural ang nakapaligid sa kanila na may nakalagay na tinitirhan ng malalaking baboy. Grabe naman si Mang Isyong. Di man lang naisip na tao ang patutuloy nila sa kanilang bahay. Dito ba naman tayo patutulugin? Pagrereklamo ni Roderick. Alam mo, mas mabuti na yung ganito. Kaysa sa kalsada tayong matulog, malalamigan tayo doon. At least dito, may bubong. May pagkakairitang tugon ni Rachel. Matulog na lang tayo. Bukas, maghanap tayo ng mauupahan. May kaunting pera tayo, baka sasapat na yun. Napanatag ang lahat sa sinabi ni Aling Teresita. Tiniis na lang nilang masangsang na amoy doon at natulog na. Maliban kay Rachel na nanatiling nakatingin sa bubong, naaalala niya ang araw ng kanyang interview. Ang matandang ulyani na nakasalubong niya, naisip niya kung hindi niya sana tinulungan ang matandang iyon, may maganda na sana siyang trabaho. Hindi sila mapupunta sa ganoong sitwasyon dahil mas maganda ang kanyang sahod. Pagsisikapan din niyang maipundar ang kanilang pamilya ng maayos na tirahan. Sa isang iglap ay nawala ang lahat ng kanyang pinapangarap. Naisip niya na hindi rin pala minsan nakabubuti ang pagtulong sa kapwa. 8:00 na nang magising si Rachel. Napatalon siya sa pagkakahiga dahil alam niyang may pasok pa siya sa trabaho sa ganap na 9:00 ng umaga. Nakiligo pa siya sa bahay ni Mang Isyong at dali-daling nagbihis. Halos madapa pa nga siya sa pagmamadali dahil hinahabol niya ang oras. Nang makarating siya sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya, ay 5 minuto na lang ang natitira para rito. Lalo niyang binilisan ang paglalakad at sa kanyang pagakbang nakita na naman niya ang matandang nakasalubong niya noon. Lumapit ito sa kanya at humarang sa kanyang dinadaanan. Wala nang nagawa si Rachel kundi ang magpakawala ng malalim na buntong hininga. Cheryl, apo ko, nagkita ulit tayo. Sa pagkakataong iyon ay hindi madungis ang matanda. At maayos ang pananamit nito pero mukhang wala ito sa sarili. Ayaw na niyang mag-aksaya ng oras sa matandang ito kaya hindi na siya sumagot. Natatakot kasi siya na may mawala na namang oportunidad sa kanya dahil sa paglalaan niya ng oras dito. Akmang tatalikod na sana siya nang makita niya ang sopistikadang babae na anak ng matanda. Nakatingin ito sa kanya at nakangiti. Hey, Rachel, finally nagkita rin tayo. I was about to call you kasi hindi ko mahanap ang address mo. Tatawagan niyo po ako? Para saan po?
Nagpakawala muna ng buntong hiningang babae bago nagsalita. I'm Sabrina Montenegro pala. Ako yung CEO ng company kung saan ka nag-a-apply. Kayo po? Kayo po? Kahapon, tiningnan ko ang mga papers ng mga nagpasa ng resume. Nakita ko yung name mo din, tinanong ko sa HR kung nakapasok ka. Unfortunately, sabi niya hindi ka raw umattend doong araw ng interview. Opo. Yun ang araw na nakita ko si Lola sa daan. Exactly. Natandaan ko rin noon na sinabi mo na may job interview ka. Nagkataon na doon ka pala nag-apply sa company namin. Sorry kung hindi agad nag-sink in sa utak ko na hiring kami noon. Sana nasabi ko sa HR na ma-interview ka kahit late. Okay lang po yun. Nangyari na eh. Ang mahalaga okay na po si Lola. Dito ka nagtatrabaho sa restaurant na to, hindi ba? Yes po. You don't deserve to be here. Graduate at maganda ang background mo. Nagkataon lang na na-late ka sa interview dahil kay mama. Tawagan kong HR namin. Magpasked ako ng interview para sa'yo ngayong araw din na to. Talaga ho? Yes. Be ready and see you. Maraming salamat po. Nanggigilid ang luhang sambit ni Rachel. Dahil sa sobrang tuwa ay hindi na muna pumasok sa trabaho si Rachel. Pinaghandaan niya ang interview. 2:00 ng tanghali nang ipatawag siya ng HR para sa interview. Sa pagkakataong iyon ay ibinigay niya ang lahat ng best niya. Noong araw na iyon din ay nalaman niya na tanggap na siya sa kumpanya at kinabukasan ay magsisimula na sa training. Ang ganda naman ng anak ko. Mukhang accountant na talaga. Siyempre, kailangan ay presentable kasi hindi babasta yung kumpanya. Yung papasukan ko. Oh, ate, hahanap na ba kami ng mauupahang bahay? Singit ni Roderick sa pag-uusap ng mag-ina. Oo, maghanap na kayo kasi paniguradong may pambayad na tayo kapag sumahod na ako. At hindi lang yon. Gagalingan ko sa trabaho para makapagpatayo na tayo ng sarili nating bahay. Niyakap si Rachel ng kanyang ina. Ramdam na ramdam nito na proud ito sa kanya. Ginalingan ni Rachel sa trabaho at simula noon ay naging madali na ang buhay para sa kanila. Nakabayad na sila ng mga bills at renta. Nabibili na rin nila lahat ng pangangailangan lalo na ang maintenance ni Mang Robert. Nagkatulong na rin sila ni Roderick dahil natanggap na ito sa call center na inaplayan niya. Samantala kapag nakikita siya ng matanda ay patuloy pa rin siya nitong napagkakamalang si Cheryl. Humiling daw ito sa anak niyang Sabrina na sana ay makasama niya si Cheryl sa birthday niya kaya si Rachel ay isa sa naimbitahan. Dumalo siya sa araw ng kaarawan ng matanda at pagdating doon ay namangha siya dahil napakalaki pala ng bahay nito. Sinalubong naman agad siya ni Sabrina at nakipagbeso ito sa kanya. Rachel, thank you for coming. Hinihintay ka ni Ma'am. Siyempre, hindi ko po makakalimutan ang araw na to. Ma'am, where's my purse? Oh, what's this? Bumungad ang isang babae na nasa edad 20 anyos. Camille ang pangalan niya. Nakasuot ito ng red dress at mukha rin itong sopistikada kagaya ng kanyang ina. She's Rachel, employee ng company natin. Mom is mistaken her as Cheryl kaya in-invite ko siya sa birthday party niya. Cheryl again? She's already... Oh my God. Wala na siya. Magkamukha sila, hindi ba? Not really. Doon lang napaliwanagan si Rachel kung bakit parati siyang napagkakamalang si Cheryl. Magkamukha pala silang dalawa at palagi itong hinahanap ng matanda ay dahil wala na nga ito. Maya-maya pa, biglang dumating si Madam Susan at nakisingit sa kanilang pag-uusap. Apo ko, Cheryl, dumating ka.
Opo, Lola. Hindi ko po makakalimutan ang birthday niyo. La, hindi siya si Cheryl. Empleyado natin siya. May pagkakairitang bulalas ni Camille at pinanlisikan nito ng mata si Rachel. Hindi naman siya pinansin ni Madam Susan at yumakap lang ito kay Rachel. Pakiramdam ng dalaga ay naiipit siya ng mga oras na iyon pero sinakyan na lang niya ang matanda. Nakahalubilo ni Rachel ang mga kamag-anak ni na Sabrina dahil kasama siya sa pandangal na upuan kung saan nakaupo ang miyembro ng pamilyang Montenegro. Kailangan niya raw kasing umaktong si Cheryl para hindi malungkot si Madam Susan. Napansin naman niya na panay ang irap sa kanya ni Camille kapag nagtatama ang mata nilang dalawa. Isang araw nagulat na lang si Rachel dahil humiling si Sabrina sa kanya na doon na muna siya tumira sa bahay ni Madam Susan dahil palagi siya nitong hinahanap sa gabi. Bukod pa rito, aalis kasi ang babae at pupunta sa state kaya hindi siya maaasikaso. Sinabi rin ni Sabrina na hindi naman daw magtatagal ang buhay ng kanyang ina dahil tinanginan na ito ng doktor. Sa mga natitirang sandali na ilalagi nito sa mundo ay ayaw nilang nalulungkot ito. Sinabi ito ni Rachel sa kanyang pamilya at wala namang naging problema sa mga ito. Inumpisahan na niyang igayak ang mga dadalhing gamit at habang naglalagay ng mga damit sa kanyang bag ay tinawagan siya ni Roderick. Ate, may bisita ka. Apo yata ni Madam Susan. Oh, ano kayang ginagawa niya rito? Gusto ka raw makausap eh. Itinigil muna ni Rachel ang kanyang ginagawa at lumabas ng kwarto. Pagdating sa sala ay nakita niya si Camille. Ma'am Camille, paano niyo po nalaman na dito ako nakatira? I have my own way. Ano pong kailangan niyo? I'll give you 1 million pesos please. Huwag kang pumayag sa request ni Mama na tumira kasama si Lola. Naawa kasi ako kay Madam Susan. May tahaning na palang buhay niya. Bakit naman hindi? Saka hindi ko po kailangan ng pera. Ganito na lang. Kung hindi ka papayag sa gusto ko, ako mismong tatagal sa iyo sa trabaho. Pagkasabi noon ay umalis na ang babae. Si Rachel naman ay parang natuklaw ng ahas sa kinatatayuan. Hindi na niya kakayanin pa kung mawawala sa kanyang trabahong napakatagal bago dumating sa kanya, kaya naisipan niyang kausapin si Sabrina at sabihin hindi niya tinatanggap ang request nito dahil ayaw ni Camille. Umamin ka, may ginawa si Camille no? I know my daughter, siya yung tipo ng tao na gagawin niyang lahat para makuha o maiwasan ng isang bagay. Tatanggalan niya raw po ako ng trabaho eh. What? Sinabi niya yun? Opo. Ayoko naman pong isacrifice yung trabaho ko. Kasi, matagal na rin yun eh. Matagal ko rin po yun bago nakuha. Biglang nagdial si Sabrina sa kanyang cellphone at tinawagan nito si Camille. Sinabi nito sa anak na hindi ipagkakatiwala ang kumpanya sa kanya sa pag-alis niya. Galit na galit ang nasa kabilang linya pero pinagpatayan na lang ito ni Sabrina ng tawag. You're safe. Hindi ko hahayaan na tanggalin ka ni Camille sa trabaho. Ako ang makakalaban niya. Mag-impake ka na. Mom is waiting for you. Sige po, Ma'am Sabrina. Maraming salamat po. Wala nang nagawa si Rachel kundi pumayag sa request ni Sabrina. Doon na siya tumuloy sa malaking bahay nito at si Sabrina naman ay lumipad na papuntang US. Kinabukasan, pagpasok niya sa trabaho ay ayaw siyang papasukin ng guard dahil nakaban daw siya rito. Nagpupumilit siya pero nagmamakaawa ang guard sa kanya na matatanggalan siya ng trabaho kapag pinapasok siya. Ang totoo kasi ay pinaban siya ni Camille. At sinabihan nito ang guard na tatanggalan siya ng trabaho kapag pinapasok si Rachel dito.
Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang umuwi na lang sa kanilang bahay. Habang naglalakad papunta sa sasakyan, nakarinig siya ng pagsigaw ng isang babae sa eskinita na malapit sa kinaroroonan niya. Masama ang sigaw nito kaya naisipan niyang puntahan. Pagdating doon ay nakita niya si Camille na umiiyak. Camille, anong nangyari sa'yo? Those guy, inagaw niya yung bag ko. Nandoon lahat ng mga cards ko. Sobrang bilis nila kaya hindi ko na sila maabutan. Sasamahan kita sa police station. Sinamahan nga ni Rachel si Camille sa police station at na-trace ng mga pulis ang magnanakaw kaya napabalik kay Camille ang mga gamit niya. Matapos ang insidenteng iyon ay nahihiyang nakipag-usap si Camille kay Rachel. Maraming salamat sa pagtulong sa akin. May anxiety kasi ako kaya hindi ko alam ang gagawin ko kanina. Okay lang yun. Ang mahalaga safe ka. Now, I understand bakit gusto ka ni Grandma. Bukod sa kamukha ka ni Cheryl, mabuting tao ka rin. Natakot lang naman kasi ako. Kasi baka hindi na sa akin ipamana ang kumpanya. Kaya ayokong mapalapit ka kay Lola. Nung buhay pa kasi si Ate Cheryl, ay sa kanya talaga iyon ipapamana ni Grandma. Pasensya na kung napag-initan kita. Okay lang yun. Kalimutan mo na yun. Simula ng araw na iyon ay nagkasundo na ang dalawa. Naging mabuti na rin si Camille kay Cheryl at hindi na niya ito pinag-initan pa. Nanatili naman si Rachel sa tabi ni Madam Susan hanggang sa pumanaw ito. Tinulungan niya si Sabrina na makapagpatayo ng sariling bahay dahil malaki ang utang na loob ng pamilyang Montenegro sa kanya. Binigyan siya ng bahay dahil malaki nga ang utang na loob nito sa kanya. Binigyan pa siya ng mataas na posisyon sa kumpanya dahil maganda ang performance ng dalaga sa kanyang trabaho. Lalo pa siyang nagsikap at naibili niya rin ang kanyang ama ng artificial na paa. Si Roderick naman ay nakabalik na sa pag-aaral pagkatapos manganak ni Samantha dahil tinulungan ito ni Rachel. Ang istorya ni Rachel ang nagpapatunay na kahit marami man tayong pagsubok na pinagdadaanan, balang araw maiibang takbo ng mundo at mararanasan din ang ginhawa. Basta't palagi mo lang ipapakita ang pagtitiyaga sa buhay. Huwag kang titigil kahit anuman ang mga balakid na dumating sa'yo. Makikita mo rin naman sa dulo kung anong kagandahan ng lahat ng ginawa mo. Lahat nga ng mga namaliit sa kanilang buhay ay talaga namang humanga sa dulo. Hindi nila inaakala na ang dating pamilyang hirap at halos isang kahig isang tuka ay ngayon nakakaramdam na ng ginhawa sa buhay. Ngayon ay masasabi nga ni Rachel na malayo na sila kung nasaan man sila dati. Ang kanyang mga tiyahin ay talaga namang natameme na lamang sa kanilang mga naabot. Ngunit hindi pinapakita ni Rachel ang kayabangan. Palagi niyang pinapanatili ang kanyang paa na nakatapak lamang sa lupa. Ngayon nga ay handa na siyang buuin ang kanyang buhay rin. Kagaya ng kanyang kapatid na si Roderick. Dahil tumatanda na nga rin itong si Rachel. Maging ang kanyang mga magulang kaya binigyan niya na ito ng sapat na pamumuhay at mapagkakaabalahan sa buhay. Bumili nga rin siya ng lupa upang tirahan ng kanyang pamilya at maging kanilang negosyo sa panghabang buhay. Ginawa ni Rachel ang kanyang mga pangarap na ngayon ay dala-dala niya ng may ngiti palagi sa kanyang bibig. Parang dati isa lang itong pangarap at isang panaginip para sa kanya.
Pero ngayon nakakatulog na siya sa komportableng kama at walang iniisip para sa kanilang kinabukasan. Maraming nagbago na sa buhay ni Rachel. Ngunit siya mismo ay hinding-hindi magbabago. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ang Panibagong Oportunidad.